Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan niyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Emily, napasyal ka? Gulat na ani ko nang mapagbuksan ito ng gate. Aurang-aura ito ngayon sa outfit niya. Palagi naman, kahit palagi itong masungit at galit sa akin, ay na-appreciate ko pa rin ang kagandahan nito. Pumasok ito kahit hindi ko pa inaanyayahan, pero okay lang naman yon. Nasaan si kuya? Tanong nito na maarteng naupo sa couch. Iginala ang tingin sa kabuuan ng sala. May pasok siya ngayon. Isinarado ko ang pintuan saka humakbang palapit dito. Mag-isa ka lang dito? Angat ang kilay na tanong nito. Agad akong tumango. Oo, umalis na din kasi si Trina. Ang palad ay pinagsalikop. Intimidating kasi talaga ang aura nito. Pero mukhang hindi naman ito mga away. Your sister? Mas lalo pa nga yatang umangat ang kilay nito. Oo, tugon ko rito. Gusto mo ba ng maiinom? Water or juice? Water, sagot nito. Okay, ikukuha lang kita. Tumalikod na ako at nagtungo sa kusina, pero naramdaman ko ang presensya nito. Sumunod ito sa akin sa kusina. Nagstay siya rito? Angat ang kilay na tanong nito. Sino? Si Katrina. Oo. 1 week daw siya rito. Kahapon siya dumating. Close kayo ni Katrina? Mukhang natural na rito ang paraan nito sa pagsasalita. May katarayan pero ang mood ngayon sa kusina ay magaan lang naman. Di tulad tuwing nakapalibot din ang mga kaibigan nito. Oo, super. 2 lang kaming magkapatid kaya sobra kaming naging malapit sa isa't isa. Ayos lang sa kuya ko na narito si Katrina. Wari kaming nasa integration. Oo, may problema ba? Alanganing tanong ko rito. Nothing. Tipid na sagot nito. Tinanggap nito ang inabot kong baso ng tubig, pero hindi naman ito ininom iyon. Ano nga pala ang sadya mo rito? Ang kuya mo ba? Pwede kong sabihin sa kanya na nagpunta ka rito. No need. By the way, ayoko sa'yo. Alam ko naman yon. Mabilis kong tugon sa kapilit ng umiti rito. Hindi maganda sa pakiramdam na may mga taong ayaw sa'yo sa di malamang kadahilanan. Pero hindi ko naman lahat mapiplease ang bawat taong nakakasalumuha ko. Minsan, kung igigiit nating magustuhan tayo, ay mas lalo tayong aayawan ng mga ito. Alam mo kung bakit? Dahil hindi ako deserving? Dahil hindi mo kayang patunayan ang pwesto mo sa buhay ng kapatid ko. Lumaki kang mayaman, lahat ng luho nakukuha, never nagdusa o nakasubok na magkaproblema. Hindi mo alam kung ano ba talaga ang totoong mundo. Namulat ka sa isang mundo na lahat ay perpekto dahil iyon ang ipinaranas sa iyo ng magulang mo. Ngumiti ako rito. Mukhang nagkamali ka, Emily. Tama ngang huwag muna nating husgahan ang isang tao sa kung ano'y nakikita natin sa kanya. Kilalanin muna natin dapat siya. Never naging madali sa akin ang lahat. Bata pa lang ako, takot na ako makahilubilo sa mga tao. Hindi naman kasi ako dating ganun. Masiyahin, friendly, tapos malakas ang confidence sa humarap sa mga tao. Pero after nasunog ang pabrika namin noon, doon nagbago ang lahat. Takot na takot ako makasalamuha. Sa dami ng tao nagkakagulo noon, walang sumubok na buhatin ako at ilabas. Tuliro ako noon, iyak lang ng iyak. May nagligtas sa akin pero ang sabi ni Daddy, namatay raw ito dahil bumalik pa ito para magligtas pa ng buhay. Doon nagsimulang matakot ako sa crowd. Takot ako na ultimo birthday ko ay hindi namin sineselebrate ng bongga kasi nga ayaw ko ng maraming tao. Maraming matang titingin. Hindi naging maganda ang pinagdaanan ko pero never kong dinown yung sarili ko. Mga kamag-anak ko nga lang yung kaya kong kausapin. Hindi madali, sobrang hirap sa akin noon. Ang tingin ni Emily ay bumaba sa baso.
Hindi ako nito magawang tingnan. Nawari, nagmumuni-muni. Hindi mo ba kayang i-overcome yan? Ayaw kita dahil hindi ko nakikitang nag-e-effort ka para maging bagay sa kuya ko. Hindi santo ang kuya nito pero nakikita ko ang respect ni Emily para rito. Overprotective. Siguro kaya ganito ang attitude niya sa akin. Ayos lang naman yon. Gusto mo bang lumabas ako sa comfort zone ko, Emily? Mas nananaig sa akin yung contentment. Tanggap ako ng kuya mo, saka mahal ko ang sarili ko. Tanggap ko ang sarili ko kung ano ako. Wala rin naman ako nakikitang mali sa buhay ko. Ang pananamit ko ba ang problema mo? Pero wala namang problema ang kapatid mo pagdating dito. Ayos naman ang pagsasama namin. Akala mo lang walang problema. Tiyak na darating ang panahon na pagsisisihan mo na kontento ka sa kung ano ka ngayon. Wala akong nagawa kahit pa sinabi ko kay kuya na ayaw ko sa'yo. Ayaw ko lang maranas ng kapatid ko ang failed marriage. Pangarap niya noon pa nang makasal na tulad ng magulang namin. I understand. Mahal mo lang ang kuya mo kaya ganyan ang trato mo sa akin. Pilit akong ngumiti rito. Masyado kang mabait, Carmela. Baka kahit pag-aari mo ay hindi mo kayang protektahan. Baka kahit ng kapatid ko ay hindi mo maprotektahan sa mga posibleng sumira sa'yo. Seryosong ani nito. Handa ko naman ipaglaban ang marriage namin ni Daniel. Malibang maging mabait, ano namang koneksyon ng pagiging mabait sa relasyon namin ni Daniel? Handa ka nga, pero sa nakikita ko sa'yo, handa mo ring sukuan ng kapatid ko. Alis na ako. Sabay tayo at iniwan ako sa kitchen. Baka naman nag-o-overthink lang ito. Okay naman kami ni Daniel. Naiwan naman ako mag-isa. Tumambay lang ako sa sala. Higa, upo, tayo. Paulit-ulit lang hanggang nag-ring ang phone ko. Trina? Agad kong sagot nang makita ang pangalan ni Trina na naroon. Ella, nasira yung car ko. Narinig ko ang sinipa nito ang gulong. Halatang inis na inis ito. Where are you? Tanong ko rito. Nandito ako malapit sa building ng company natin. Saglit lang, tatawagan ko si Daniel, baka matutulungan ka niya. Ibinaba ko na muna ang tawag para naman tawagan ang asawa ko. Hindi naman ako nahirapang kontakin siya. Nagbilin kasi ito na kapag hindi nito nasagot ang tawag ko, ay sekretary niya ang sunod kong tawagan. Nang sabihin kong ako ang asawa ni Daniel, ay agad naman itong ipinasa ang phone sa asawa ko. Yes, wife? Seryosong tanong nito. Mukhang busy ito ngayon. Ngayon ko lang naman ito tinawagan na nasa work pa siya. Daniel, pwede bang humingi ng favor? Alanganin na tanong ko rito. Of course. Ano yun, wife? Narinig ko itong nagbibilin sa sekretary nitong pangalan ay Von. Nang matapos, ay bahagyang tumikim ito, saka nagtanong. Ano nga ulit yun, wife? Nasiraan kasi si Trina ng sasakyan. Pwede mo ba siyang tulungan? Bakit hindi na lang niya ipato? Tanong ni Daniel. Oo nga no. Sorry, nakaabala pa ako. Tatawagan ko lang siya para sabihing ipato na lang niya. Nasaan ba siya? Malapit lang daw siya sa building ng company ni Daddy. Mabilis na sagot ko rito. Okay, I call her. Magpahinga ka na at ako na ang bahala. Really? Oh my gosh. Thank you. Wala yun, wife. Ibababa ko na ang phone. Ako na ang kokontak sa kanya. Okay, sige. Thank you ulit, mister ha. Hindi pa man tapos ay naputol na ang tawag. Ikinibit balikat ko na lamang iyon saka muling ipinagpatuloy ang pagtunganga sa kisame. Bored na bored ako. Nagpa siya kung magtungo sa garden at dun lang tumambay. Baliw na ba ako? Kinakausap ko kasi ang mga halaman ko na akala mo naman ay makukuha akong sagot mula sa kanila. Madalas naming i-open ni Daniel yung topic tungkol sa pagkuha namin ng kasambahay. Siguro ay dapat ko na rin iyong pagbigyan. Mukhang kailangan ko na ngang kumuha ng makakasama para naman hindi ganito palagi ang itsura ko. Sasabihin ko na lang siguro iyon kay Daniel mamaya. May silid pa naman sa first floor na pwede nitong magamit. Si Katrina naman ay tiyak na pagkatapos ng 1 linggo ay lalayasan na naman ako. Maligalig ang kapatid ko. Baka ilang araw ko na namang hindi ito makita
o baka abuti ng buwan. Pagsapit ng alas 5 ay wala pa rin si Daniel. Baka kasama na nito si Trina at ipinapaayos ang car ng kapatid ko. Umabot na ng alas 8 ng gabi ang paghihintay ko. Kaya naman ay hindi na ako nakatiis at mabilis na tinawagan ang kapatid ko. Trina, kasama mo ba si Daniel? Nasa na kayo? Bahagya kong inalayo ang phone dahil sa maingay na background ng kapatid ko. Oo Ella, kasama ko si Daniel. Saglit lang ha, nandito kami sa bar ngayon. Pasigaw na ani nito upang marinig ko ang sinasabi nito. Maingay kasi talaga. Bar? Takang ani ko rito. Bakit naman hindi nagsabi ang lalaking iyon? Nagkayayaan lang Ellie. Oh gosh, nagsalubong ang kilay ko sa halinghing ni Katrina. May problema ba? Worried na tanong ko rito. Tawag na lang ako later. Natapilo kasi ako eh. Hinihilot yung pa ako. Mas lalo akong naguluhan sa sinabi nito. Natapilok? Hinihilot? Ako lang ba? O sadyang magulo lang talaga si Katrina? Inilapag ko ang phone ko sa table saka nagsimula ng kumain. Unang pagkakataon nakakain ako ng hapunan ng mag-isa simula nang maikasal ako. Nakakalungkot pala pero agad kong iwinaksi ang ikalulungkot ko. Ngayon lamang naman ito. Tiyak ako roon dahil simula naman nang nagsama kami ni Daniel ay never itong umuwi ng late. Ngayon lang, saka panatag ako dahil si Katrina naman ang kasama nito. Kasi kung si Angel yon, hindi ako mapapakali. Alam kong gusto pa rin ni Angel si Daniel. Tapos gusto rin ni Emily para sa kapatid niya ang kaibigan niyang iyon. Doon sa part na yon ay nakaramdam ako ng selos. Selos, big word iyon. Bigla akong naguluhan lalo na sa nararamdaman ko. Nagseselos ako kay Angel. Pero normal lang naman iyon siguro lalo't may nakaraan ito at ang asawa ko. Mas matagal silang naging magkasintahan. Samantalang kami ni Daniel ay hindi naman dumaan sa ganong stage na katulad ng sa kanila. Pero para i-cheer up ang sarili ay itinanim ko na lang sa isipan ko na mabuting tao ang asawa ko. Hindi niya ako bibigyan ng ikakasama ng loob ko. Natapos akong kumain ng kaunti lang ang nabawas sa inihanda kong hapunan, pumanhik na rin ako sa silid ko para magpahinga. Mukhang nagkakatuwaan pa ang mga ito kung nasan man sila. Matutulog muna ako. Ella? Lasing si Trina nang pagbuksan ko ng gate. May nakita akong lalaki sa driver's seat pero hindi ko kilala. Nasilip ko pa si Daniel sa backseat na mukhang lasing na lasing. My gosh, what happened? Takang ani ko na inalalayan ito. Disoriented dahil nagising lang ako sa tunog ng doorbell. Bayaran mo siya. Lasing na turo nito sa driver, nakakamot-kamot ng ulo. Lumapit ako sa driver. Manong? Huwag niyo na po akong bayaran. Ihahatid ko lang po si Sir Daniel dahil kanina pang nagpupumilit siya na magmaneho. Nabahala ako sa sinabi nito. Mabuti na lang po at hindi kayo pumayag. Lasing na lasing po talaga silang dalawa. Oo nga ho. Marunong ho ba kayo magmaneho? Pwede ho bang kayo na ang magpasok ng sasakyan? Sige po ma'am. Nakapasok na pala si Trina. Binuksan ko ang gate para maipasok ang sasakyan ni Daniel. Inabutan ko pa rin ng pera ang lalaki na nagpakilalang bartender sa bar na pinuntahan ng mga ito. Kilala raw nito si Daniel kaya nagpresenta ito na maghatid sa kanila. Naiwan kami ni Daniel sa labas. Tinulungan na siya makababa ni Manong na hindi ko nagawang tanungin ang pangalan. Nakasalampak ito sa lapag. Lumapit ako rito at tinulungan ko itong makatayo. Hirap na hirap ako, lalo't malaking tao ang lalaki. Lasing na lasing talaga ito, to the point na hanggang sala lang talaga ang kinaya. Isinarado ko muna ang pintuan. Iniwan ko muna si Daniel sa couch para i-check si Trina. Lasing din ang isang iyon. My gosh, ginawa pa nila akong tagapag-alaga nila, mga taong mahalang alak. Napailing na lang ako. Pagpanhik ko sa silid ni Trina ay inabutan ko itong walang saplot na nakahiga na sa kama nito. Napailing na lang ako. Humanap ako ng bihisa nito na madali lang maiisuot para naman hindi ito totally nahubad.
Nang masuotan ng malaking t-shirt ay nilakasan ko na ang aircon saka kinumutan nito. Ang mga damit na pinaghubaran nito ay inilagay ko sa basket saka iniwan na ito. May asawa pa akong dapat asikasuhin. Sorry na po, hindi na mauulit. Pakyut na ani ni Daniel kinabukasan. Sa couch na kaming dalawa nakatulog. Habang nasa ibabaw ako nito, bigla na lang kasi ako nitong hinatak tapos mahigpit na niyakap. Plano ko pa naman sanang bihisan ito, kaso lang hindi ko na nagawa. Hindi naman ako galit. Mahinahong sagot ko rito. Sabay lapag ng kapeng tinimpla ko para rito. Nakapag-shower na ito. Ngayon lang ito inabutan ng 8 AM dito sa bahay, kahit may trabaho ito. Tulog pa si Trina. Dahil na rin sa kalasingan, tiyak na magrereklamo na naman iyon mamaya. Pinag-alala ba kita? Tanong nito sabay huli sa mga palad ko at bahagyang pinisil ng marahan. Hinila pa ako nito para mapaloob ako sa dalawang hita nito sabay yakap sa bewang ko. Ang ulo nito ay bahagyang nakasandal sa dibdib ko. Oo, nag-alala ako. Sorry na po. Okay na yun. Ang mahalaga ay ligtas kayo nakauwi ni Katrina. Bigla kasing nagaya si Katrina kagabi pagkatapos naming ipato ang sasakyan. Anong oras kayo nagpunta ng bar? 7? Walang tiyak na sagot nito. Bumalik ka sa office mo pagkatapos mong puntahan si Trina? Waring natigilan nito. Ang yakap nito sa akin ay bahagyang humigpit. Ganun na nga. Hindi na ako nagkomento pa. Masyado kasing mahaba ang oras ng pagitan nang tumawag ako rito para puntahan si Trina. Pati ng oras nang nagpunta ang mga ito sa bar. Kung iisipin, saan sila naroon sa mga oras pagkatapos nilang magpato ng sasakyan? Tiyak na sa office. Kawawa siguro si Trina. Naghintay ng matagal. Ubusin mo na yung kape mo. Are you sure na kaya mong pumasok sa office? Tanong ko rito. Kaya naman. Saglit lang din naman ako sa office. Aalis din kami ni Von. Tukoy nito sa sekretary nito. Why not sumama ka na lang? Sumama? Takang tanong ko rito. Oo, sumama ka na lang. Pupunta kami sa field ngayon. After inspection ay free na ako. Day tayo afternoon. Bahagya akong natigilan para mag-isip. Paano si Trina? Tanong ko rito. Mag-iwan ka na lang ng note. Suggestion nito sa akin. Kung inaalala mo na baka maraming tao, huwag kang mag-alala, pwede kang manatili sa sasakyan. Sige na nga, ang galing ng mister ko mangumbinsi eh. Of course, isa yan sa talent ko. Pinisil nito ang pang-upo ko, saka bahagyang pinalo. Magbihis ka na. Tumango ako rito at agad na lumayo rito. Mabilis akong natapos, after all, nagpalit lang naman ako ng damit. Nakapag-shower na ako kanina, sabay kami ni Daniel. Pagkatapos magpalit, ay ipinusod ang buhok at nagsulat ako ng note at inilagay sa pintuan ng ref. Tiyak na makikita yon ni Trina dahil iyon lang naman ang tanging nakadikit sa pinto ng ref. Umalis na kami ni Daniel. Medyo traffic pa nga. Isa sa pinakaayaw ko kaya hindi ako laging lumalabas. Pero ganito talaga rito sa syudad. Hindi na natin maiiwasan pa ang ganito. Pagdating sa gusali ng company ay magkahawa kaming pumasok. Agad naman akong nakakuha ng atensyon sa madla. Humahagod ang tingin nila sa akin mula ulo hanggang paa. Ang iba ay nagbubulungan pa na waring katawa-tawa ang nakikita nila. Humigpit ang kamay kong nakakapit kay Daniel. Relax. Mukha namang hindi nahihiya si Daniel na kasama ako. Kaya tama lang din na mag-relax ako, sakalang kumalma ang puso ko nang nakasakay na kami sa elevator. Panakanakang inaangat nito ang kamay naming magkahawak at hinahalikan niyon. Nang bumukas ang pintuan ng elevator, ay marahang hinila na ako palabas. Nagpatianod lang ako. Si Von agad ang bumati kay Daniel pagbukas namin ng pintuan ng office nito. Good morning po. Yumukod pa ang lalaking sekretary. May isa pang babae na mukhang kahalili ni Bon na saktong lumabas galing banyo, ang yumukod at bumati na magandang umaga sa amin. Good morning! Ako naman ang bumati. Mukhang wala pa sa mood magsalita si Daniel dahil iginiya agad ako nito papasok sa isang pintuan, ang mismong office nito.
Magtatrabaho lang ako saglit, misis ko, para makapunta na tayo sa site. Okay po, dito lang muna ako sa couch. Timplahan mo muna ako ng kape, yung ganun sa timpla mo kanina ha? No problem, excuse me. Tumalikod na ako at lumabas ng office nito. Excuse me, saan ang pantry nyo? Tanong ko sa dalawa. Diyan po ma'am. Itinuro ng babae ang pinto sa katapat nito. Thank you. Ani ko rito na lumapit na sa pinto at nagpasalamat. Hindi ko na gaanong naisarado ang pintuan pagpasok ko. Nagsimula akong magtimpla ng kape. Grabe naman yung asawa ni Sir Daniel. Nakakatawa ang itsura. Kalahi ba yun ni Maria Clara? Mahinang ani ng pamilyar na tinig. Natigilan ako sa akmang paghila ng pintuan dahil doon. Tumigil ka nga. Saway ng babaeng sekretary ni Daniel. Totoo naman, topic nga siya sa baba ngayon eh. Wala bang taste si Sir Daniel? Mas maganda pa ako kaysa sa napili niya. May pera ka ba? Parungit na ani ni Von. Wala akong pera pero ganda meron ako niyan. Walang saysay ang ganda niyo kung wala kayong pera. Sa panahon ngayon, pera-pera na lang ang labanan. Pero grabe talaga, ang pangit nung asawa ni Sir. Nagbungis-ngisan ang mga ito. Nagpasya akong hilahin ng tuluyan ng pintuan. Shock ang mukha ng mga ito at waring nakalimot din ng tauhan nang nagtanong ako kanina kung nasa ng pantry. Good morning po ma'am. Parang namutla pa ang mga mukha nila. Hindi naman ako magsusumbong kay Daniel. Hindi ako bata na dahil lang sinabihan ako ng ganoon ay magdadamdam na. Tumangulang ako sa mga ito habang nakangiti, saka bumalik sa office ni Daniel. Sa cellphone ko ay tinutok ang atensyon ko habang abala si Daniel. Pagsapit ng 11 a.m. ay tumayo na ito at niyaya na akong umalis na kami. Si Von ang kasama namin pagpunta sa site. Ito ang nag-drive habang nakaupo kami sa backseat ni Daniel. Sabi ni Daniel, saglit lang ang trabaho niya rito. Pero inabot ito ng 2:00 ay wala pa rin. Narinig ko nga nagtatawanan ng mga tauhan ni Daniel dahil nakita nila ako kanina. Kahit ganoon lang daw sila ay hindi sila papatol sa katulad ko. Masakit ang mga narinig ko simula pa kanina pero itinikom ko na lang ang bibig ko. Nahihilo na ako sa gutom. Bumaba na ako ng sasakyan at nagstay sa ilalim ng puno. Hindi naman mainit sa sasakyan dahil bukas naman ang bintana pero kasi bored na bored ako. Gutom na tapos wala pa si Daniel. Akala ko naman kasi ay sandali lang ito. 3 p.m. na. Bumalik ito sa pinagparkingan nito. Kitang-kita ko ang panlalaki ng mga mata nito nang makita akong mangyak-ngyak na naghihintay. Oh my gosh, wife! Hindi ako kumibo. I'm sorry, I forgot. Mabilis itong lumapit at kinabig ako payakap dito. Narinig ko kaninang usapan nila ni Bon. Nagbilin ito na kapag nasa site na ay wag mo nang aabalahin at tatanggap ng tawag para matapos agad. Sinunod ko lang din naman yung narinig ko. Bakit hindi ka tumawag? Busy ka? Matamlay na sagot ko rito. Damn, kahit busy ako kaya kong ihinto ang ginagawa ko para sa'yo. Tara na, hindi ka pa kumakain. Bakit ikaw? Tanong ko rito. Habang kausap ko ang engineer kanina ay kumakain na ako. Mas lalong nanulis ang nguso ko. Halatang naiinis ang lalaki. Hindi ko alam kung sa akin siya naiinis o sa sarili niya. Nang makasakay kami sa backseat ay ginap nito ang kamay ko. Ang tingin ko ay nasa labas ng bintana. Nagtatampo ba ako? Oo, iyon yung nararamdaman ko ngayon. Nakalimutan ako nito na naghihintay rito. Hindi pa kumakain at kanina pang naiinip. I'm sorry. Hinalikan nito ang likuran ng palad ko. It's okay. Naalala ko nga pala ang madalas bili ng mga tao sa paligid. Ingatan ko ang marriage namin. Kung sa ganitong bagay ay magtatampo ako, parang mababaw naman iyon. Unawain na lang. After all, trabaho naman ang inatupag nito. Si Angel ba yon? Saglit akong natigilan habang nakatanaw sa bintana. Palayo na ang sasakyan pero nakita ko pa ang babaeng palabas na sa pinanggalingang building ni Daniel. No, tipid na sagot ni Daniel
Medyo may distansya kaya hindi ko talaga makita. Pero bakit pakiramdam ko si Angel iyon? Si Angel yun eh. Mas lalo tuloy akong naguluhan. Nagtatampo ako na pilit iwinawak si ko sa isipan dahil ayaw ko maging issue pa. Tapos, dumagdag pa si Angel sa isipin ko. Dumaan ang sasakyan sa isang restaurant. Si Von ay nagpaiwan sa sasakyan dahil busog pa raw ito at matutulog muna. Kaya naman kami lang ni Daniel ang pumasok para kumain. Agaw atensyon na naman kami. Ako pala, tiyak ang tumatakbo sa isipan ng mga tao ay hindi kami bagay na lalaking mahigpit ang hawak sa kamay ko. Pero dahil hindi naman nahiya ang lalaking kasama ko, ay wala rin dapat akong ikahiya. After all, tanggap ko naman ang sarili ko. Sa secluded na part kami ng restaurant pumesto. Alam talaga nito yung area na mas magugustuhan ko. Ako lang ang inorderan nito ng pagkain. Juice lang ang sa kanya. Habang naghihintay, ay nagpaalam akong magpupunta sa banyo. Nakita mo ba yung couple na pumasok kanina? Ang gwapo ng lalaki, di ba? Pero yung babae ang tsaka. Nagtawa na ng mga babaeng nasa labas. Kasalukuyan ako nasa isang cubicle at umiihi. Alam ko na agad na kami ni Daniel ang tinutukoy ng mga ito. Pagkatapos kong umihi ay hindi agad ako lumabas. Naroon pa rin kasi ang mga ito. Ewan ko ba, ako pa yung nahihiya. Samantalang wala naman akong ginagawang mali sa mga ito. Nang tumahimik ang paligid ay lumabas na ako. Pero naroon pa rin pala ang mga ito. Nagbungis-ngisa ng makita ko. Nakakainsulto ang paraan nila ng pagtingin. Pero dahil ayaw ko ng gulo, ay bahagyang ngumiti na lang ako sa mga ito at naghugas ng kamay sa gripo. Nang mapatuyo naman ang mga iyon, ay lumabas na ako ng banyo. Hindi pa man ako nakakalayo, ay naghagalpakan na sila ng tawa. Patawarin sana sila ni Lord. Pagbalik ko sa pwesto namin ni Daniel, ay nakakalahati na ito ng juice niya. Pero yung order ko ay di pa nai-serve. Iniabot nito sa akin ang juice nito na tinanggap ko naman at sumipsip na rin gamit ang straw na gamit nito. Are you okay? Worried na ani nito. Halata sa mukha nito na nagigilty pa rin sa nangyari. Oo, sabay ngiti para ipakitang okay lang ako. I don't know pero namumula ang mata nito. Hey, I'm really sorry wife. Pinaghintay kita. Hindi na yun mauulit. Ano ka ba? Ayos nga lang sabi ko eh. Ikaw yung tipo ng tao na pinaghihintay ng matagal pero okay pa rin sa'yo. Dapat magalit ka, Carmela. Hindi mo deserve yung paghintayin. Huwag mo ako masyadong alalahanin. Nangyayari naman sa Jayon. Ayos lang din naman ako at safe. Humugot ito ng malalim na hininga. Pangako, hindi na mauulit yun. I know. Hindi mo naman kasi sinasadya. Kain na lang tayo. Sabi ko nang makitang palapit na ang waiter para iserve ang pagkaing inorder ko. Wala munang kibuan dahil dama ko ang gutom nang malanghap ko ang masarap na amoy ng pagkain. Pinanood niya lang akong kumain. Naubos ko nga lahat ng order nito para sa akin. Sa labis na gutom ko na rin. Nang matapos at makapagbayad ay bumiyahe na rin kami agad pa uwi. Pagdating sa bahay ay inabutan namin si Trina na nakatambay sa sala at nanonood ng TV. Ella, dapat sinama niyo ako. Sobrang bored na ako rito. Tulog na tulog ka pa nung umakyat ako. Lumapit ako rito at hinila pababa ang t-shirt na suot nito. Big shirt lang yon at mukhang nakapanti lang ito na panloob. Pasok sa kwarto. Trina, magpalit ka. Utos ko rito. Waring natigilan ito nang magets ang ibig kong sabihin ay mabilis itong tumayo at kumaripas ng takbo papanhik sa ikalawang palapag ng bahay. Napailing na lang ako. Minsan kapag umuuwi ito sa mansyon ay laging ganoon ang eksena naming dalawa. Medyo hubadera rin kasi ito at pasaway.